Yung iba daw kasi hirap pumasok, iba nawalan ng kuryente, iba hirap pumasok sa ano, no, naka-data lang. Siguro because of the weather pa rin, no? Muulan pa rin kasi. Anyway, naka-record naman to. So, para doon sa mga ano, kayang-kaya. Okay? So, tuloy natin, no? Okay, dito na tayo. Kasi natapos na natin tong video, no? So, we're able to understand yung A-line, B-line, no? Meron mirror artifact. So, ang dami talaga basta merong involvement ng air, no? Tsaka fluid. But all of them are reverberation artifact. So, i-record ko na. Recording in progress. Hello, my name. Okay. Next one. Ayan, ano, refraction. Ibig sabihin na ito, nagbe-bending na, no? Okay. Refraction artifact naman tayo. Okay. So, ayan, nababasa niyo naman. So, tawag dito, close ano siya, area siya. So, part of the refraction will be this edge shadow. No, ayan, nakita natin, ano, which na-explain din kanina yan. No? Na-explain natin, yung edge shadow natin, merong area na, ulitin ko lang para mas matandaan ninyo, merong, merong galing ng wave na napunta rito, may wave naman na papunta rito, therefore, yung area na yan, nagiging edge shadow artifact. So, yan yung part ng refraction. Nagbe-bend kasi siya. What about ring down artifact? Ayan. Yung kanina, nabanggit na rin to. Yung ring, sorry, comment pala yung kanina, no? Ring down. So, dito, sa ring down artifact, ang cost lagi nito will be this. No? Gas collection. So, lagyan ko ng drawing para mas maintindihan ninyo. No? Halimbawa, ito mga gas bubbles, no? Usually, 4 yan eh. Yan. Yan. So gas bubble siya. Now, yung ano, yung uh, wave napunta rito sa gitna niya, na-trap ngayon. Eh sa loob nito, fluid field. Lagyan ko lang ng ano, ibang itsura. Sa loob niyang yung ano na yan, fluid field. Ayan. So, ulitin ko ha, yung yellow arrow will represent now the ultrasound wave. The white circle represents the air. Tapos yung green color na yan represents fluid. Diyan galing si ring down artifact. No? Kaya sinabi rito, the artifact is only associated with gas bubble. So yung ano na yan, yung 4 na yan would be gas bubble. Lagyan ko ng legend, no? Para mas maintindihan ninyo. Ay. So this will be the ultrasound wave. Ito naman yung gas bubble. Usually 4. And ito yung fluid. So sa madaling salita, na-trap ngayon yung ultrasound wave sa fluid na pinapagitnaan ng 4 na bubbles. No? Now, yung fluid na yan, dahil na nagigitnaan siya ng 4 na bubbles ngayon, magsi-shape horn siya. Kaya yan, yung sinasabi rito na ano, no? Ayan, magsi-shape siya ng horn kasi may 4 na bubbles. Ayan, you call it tetrahedron. Okay? So that fluid shape na yan, magba-bounce back siya kaya nagkakaroon ng ring down artifact. It's a streaking artifact, no? Appears as solid white. Kaya si ring down artifact, ilalagay niyo siya, hyper-encode niyo siya. Okay? Ka-opposite siya ni edge shadow. Can you get it? Pwede niyo bang ano yun? Para mas maintindihan ninyo? Let me print screen this, ha? And then let me post it sa GC ng, sorry. Dali, post ko lang sa GC ng ano, online.
I think nakikita nyo rin naman. Saan ba tayo? Okay? Para mas maintindihan ninyo. So, nakuha ha? I-take note nyo yan. Similar ba si down at B-line artifact? Hindi. Kasi si B-line, nagbabounce siya sa lahat ng bubbles. Dito, ang nag-cause sa kanya ng artifact, yung na-compress na fluid ng 4 na bubbles. Nakuha ninyo? Samantalang doon sa B-line, wala tayong pinag-uusapan na bubbles. Pinag-uusapan natin doon, air sa paligid ng alveoli. Okay? Tapos yan, yung air na yon, sabi natin, yung air na yon, nadadala niya ngayon yung wave, di ba? Kahit saan pumunta. Kaya nagba-bounce back. Kaya hindi sila parehas. No? Kasi kung parehas sila, wala nang tinatawag dapat na ring down artifact. Am I correct? Dito kasi, yung gas bubble, kinompress niya yung fluid ngayon, nag-shape siya ng horn. Oh. Sabi nag-bugle siya. Oh. Yun. So ang nag-cause talaga sa ring down artifact, ang nag-cause talaga ng ano diyan, ng artifact diyan, yung fluid. Okay? Yung fluid na ang kaya lang siya na-compress kasi siya, naipit siya ng mga bubbles. So the bubbles has nothing to do with the ring down artifact. It so happen lang na naipit si fluid nung 4 na bubbles. Sa kabila naman, si B-line, no, yung air mismo ang may cause ng reverberation. Kasi pag tama nung wave sa alveoli, nag-bounce siya sa air. Paligid niya puro air. Nadala ng air ngayon yung signal, nag-reflect back. I hope na naging maliwanag yan, Franz, ha? Oh. Okay? So, kung meron pa kayong question, just throw it in kung kaya natin sagutin. Burahin ko na to, ha? Ayan, ito yung mirror image. Nakita niyo no? So, this is the real lever. Yung gitna niya, that would be the diaphragm. Kita niyo sa ilalim. Kopyang-kopya kung ano yung, meron din siya rito, lesion, no? Meron, ito rin siya. So, ayan yon, no? So, sinabi ko sa inyo kanina, some are not reflected directly back to the transducer. Then, tumama siya sa reflective surface and indirectly return sa transducer. Kaya, ganun ang nangyari. Yung isa bumalik, kaya meron kang image na true image ng liver. Yung isa naman, iba ng journey, nag-indirect return siya. Kagaya na in-explain ko kanina. Okay? So that would be the mirror image artifact. Okay tayo ha. Ito yung comet tail natin. Okay, the comet tail artifact appears as this tapering trail of echoes just distal to the strongly reflecting structure. So ang comet tail artifact natin again is hyper-echoic. Ilagay nyo na yan. And this is a type of reverberation artifact. So first, when there is a marked difference in acoustic impedance between an object and its surroundings. So yung surroundings siya, mapapansin ninyo, no? Full of fluid. No? Tapos pag tama nun, pumasok siya dito, dire-diretso, dahil fluid yan, tapos merong portion ng air. Okay, ulitin ko ha. Kapag ka-comet tail artifact tayo, fluid siya na na-trap sa loob yung na-trap sa loob yung wave kasi yung fluid na yon may air sa loob. Okay? Kaya yan yung nangyari. So nag-bounce back and forth siya. Kaya yan nakita nyo tatlo yung niya, comet tail. Kaya maraming kasalanan talaga ang air. Yan ang nagpo-produce talaga ng maraming artifact. Kasi nga, when the wave interacts with the air, kumakalat. A good example of that is, tingnan nyo yung mga singer. Maganda yung boses nila kapag nasa loob ng hall. Diba? Yung concert hall, ang gaganda ng boses niyan. Pero pag concertin mo yan sa open air, doon mo malalaman kung tunay na ganda nila. Kasi yung kanta nila, pag kumakanta sila, kumakalat. Dahil maraming hangin, so, hindi maganda ngayon yung napipick up nung mic. Kaya dapat yung mic, hindi rin ganun ka-sensitive kasi mararamdaman mo yung lakas ng air. Did you get it? Kaya maraming kasalanan talagang air sa imaging.
and it causes a lot or it produces a lot of artifact. Okay? Next one. Oh, another point. Okay, pakisagot nga ito. July na naman. So, dati may July pa. No, board exam. Sige nga, please. We are 32 right now. Hopefully, masagot ng 31 na mga ano natin ngayon. Kasi pang ako'y pang 32 eh. Sige nga, please. Okay, ayun na, dumarating na. Acoustic enhancement, ha? Alright. So, sabing ganon. Okay, sabi ni Franz, Aaron, Maylor, Dan, Jeremy, Melvin, Valerie, Jeneline, Jerwin, Martella, Glycel, Hillary, Jericho, Stephen, Princess, and Princess. Parang magagaling kayo ah. O ilan to sumagot na to? Bilahin ko lang ah. Bilahin ko lang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kalahati. 16. Asan yung kalahati? Oh, ba't hindi sumagot? Magro-roll call ako. Ba't hindi sumagot? Sophia, David, dalawang David, Don, Dudes, Fernaida, Gab. Oh, magro-roll call ako. Gio, o Jan, Jazz, Ken, Lem. Oh, ba't hindi nagsipagsagot? Pat, dalawa pala Patrick dito. Si Patrick Balagtas, si PJ naman, Patrick Jan. Oh, ba't hindi nagsipagsagot? Okay, huwag kalimutan yun. Oh, tama kayo kung letter C, no? So, bakit kaya ganon? Kasi nakita natin dito, acoustic enhancement, maputi. So, bakit siya maputi? Kasi nga, nakapasok nakapasok yung wave dun sa organ. Tapos tumama ngayon sa posterior area na highly reflective, kaya pumuti. So, sino yung pinapasukan niya na nakaka-transmit, na walang pumipigil, walang nag-a-absorb? So, natural, fluid yon. So, dito, gallstone ay solid. B, solid din. Letter D, calcified. Di ba solid din ito? So, yung A, B, and D are all solid. So, isa lang ang fluid dito, letter C. So, ito na ngayon yung malaking chance na magkaroon ng acoustic enhancement. On the other hand, A, B, tsaka D, malaki ang chance niya na makapag-produce na acoustic shadowing. Oh, ganun lang, di ba? Kaya makipapansin ninyo, no? Same board exam, same board question, dalawang question kagad ang tinanong, no? One is acoustic enhancement, the other one is acoustic shadowing, which ngayon naman tinamaan din natin sa review. So I am very confident na pagka ganyan uli ang itinanong sa inyo based dun sa TOS ngayon na pinresent ko sa inyo nung introduction natin, masasagot ninyo. Ha? So sana gamitin nyo yan ha? Na maalala nyo hanggang sa December. So September kayo, October, November, December, 3 months. No, still have actually 2.5 months na kasi October, November, tapos December 11, 12, September ngayon. So tama lang naman pala 3 months na. So hataw na kayo ng hataw ha. Okay, very good. Okay, ito. It occurs with multiple reflection between transducer and a strong reflector that are equidistant, commonly seen in the near field, usually in fluid field structure such as bladder or gallbladder. Sige nga, sagutin nyo nga ako dyan. Anyone who would like to answer it? Okay. Siguraduhin nyo yung sagot nyo ha. Baka naman tinitignan nyo lang yung sagot ng iba tapos tinatype nyo. Dapat alam nyo ha. Paano kung mali yung una? Paano yung mali yung dalawa? Ginaya nyo lang. Tignan nyo mabuti. Oh.
Tingnan nyo mabuti. Alright, so ilan sumagot? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. Okay, 11. Pang-11 si Jeneline. O, 12 si Bertella. 13 si Hillary. Tama kaya ang sagot ng 13 na to? O, nawawala na ngayon yung iba. Asa na ngayon yung 19? Meron pa ba akong estudyanteng 19? Kasi 13 eh. 32 tayo eh. Yun. O, tingnan natin. Naku, pare-pareho kayo nagkopyahan ha. Walang cheating. O, tingnan natin. Sinong tatama sa kanila? The correct answer is very good. Reverberation artifact. Kasi that is the general term. Tama? Comet tail, ring down, mga reverberation artifact lahat yan eh. Pero wala kasing binigay na specific. Tama ba? Walang ibinigay na specific kaya hindi natin alam. Okay? So, general term tayo, reverberation. Correct. O, ayan. O, sige, yan na. O, pakisagot. Okay, isa pa lang ang sumasagot. Sagot na kayo dyan. Okay. So, ayan na, no? May nagsagutan na. Parang chapsoy na to. Halo-halo na. Meron ng dalawang choices. Oh, sige, sagot. Oh, tingnan natin. Okay, so ilan ang sumagot ngayon? Hilahin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, 22 na. Medyo tumataas-taas na. No? Pero wala pa rin yung 10. 9 lang. Kasi pang ako yung pang 32 eh. 22 plus 9, 31. Tama? Nahihiya pa rin sumagot yung siyam. Sino kaya ang tatama? There are only two choices that you made. It's either A or B. Tama? Ay, sorry, A or... sorry, ba't dalawa yung B natin? Sinong B yan? Sorry. Dalawa pala yung... Ay, sorry, C pala itong isa. Okay, yung acoustic enhancement C. Sorry ah. Okay, so sino kaya ang tatama? So, dalawa lang pinagpipilian nyo. Ring down or mirror image. Alin ang tama dito? Actually, very obvious yan eh. Very obvious kung alin ang tama dyan. So, tingnan natin. Oh, ring down. Di ba yung mirror image, walang kinalaman si gas or air? Di ba? Yung mirror image, sinabi ko na sa inyo, nag-change ng direction yung yung ibang wave. Tapos, incidentally, bumalik sa probe. Oh, kaya nag-mirror image siya. It has nothing to do with gas or air. Pero si ring down has something to do with gas and air. Di ba? Oh, nako, gising-gising. Hillary. Sophia. Oh, sino nga? Talo to first name ni Pinion eh. Oh, gising-gising. Paano tayo, Jerwin? Ako, todas tayo dito. Stephen, Don, gising-gising. Jericho, gising-gising. Gab, ako, gising-gising. Ha? So, ulitin natin, ha? O, yung mirror image has something to do with the incidental return, no? Ng isang echo na dapat hindi na siya bumalik. Kasi nag-stray na siya eh. O, so, wala ang kinalaman si gas doon or air. Okay? So, ring down, comet tail, reverberation, no, has something to do, tsaka yung edge enhancement,
sorry, hindi pala edge enhancement. Basta yung ring down, comet tail, has something to do with air. Pagka naman, edge enhancement naman, fluid naman yon. Tama, yung curved surface. Ang hindi ko na lang natuturo sa inyo rito, side lobe. Si acoustic enhancement din, fluid din yon. O dapat nung pa lang sa source, alam mo na eh. Sabi ko sa inyo kanina, gumawa na kayo ng matrix, di ba? Okay lang kayo gagawa niya. Kasi kung meron na kayo matrix ngayon pa lang, madali mong makita. Malalaman mo kagad kung ano sagot. O, yun ang technique doon. O, isa lang hindi ko pa dito natuturo sa inyo, side lobe. Pero side lobe naman, walang kinalaman naman kung fluid, walang kinalaman naman kung air, walang kinalaman yun kung gas. Side lobe has something to do with the strength of the wave. O, yun lang as masasabi ko muna sa ngayon. O, pero explain ko yan as we go on. Okay? Nakailan na kayo? O, isa pa. O, it occurs with single element transducer, commonly seen as an echogenic band with a cystic or fluid filled structure. O, ayan na. Sino kaya dito? No? Kaso dalawa rito, hindi ko pa natuturo. Letter A and letter B. No? Pero kung kaya nyo sagutin, okay pa rin. Sabi natin, di ba? Okay, nag-rumble-rumble na naman tayo. Sa new message natin, merong dalawa lang pinagpipilian, no? Merong letter A, ay sorry, B or C. Ah, tingnan natin. Okay. So, ayan ano, B or C. So, tingnan natin. No, sino kaya ang tatama rito? Si B or si C? Sila kaya talaga? O may ibang answer? The correct answer is, okay, bravo, side lobe. Okay. So, dito, ano naman ang key term natin? Remember kanina, doon sa unang mga natin, kung babalikan ninyo yung eto, 'di ba sinabi ko, yung side lobe, no? Yung side lobe artifact has something to do with the strength of the transducer wave, 'di ba? O ngayon, lumitaw ngayon dito sa tanong dito, ay meron ka nang binigyan ka na ng idea, single element transducer. So, ibig sabihin, ang cost ng artifact mo, yung transducer. Dalawa lang yon, is either grating lobe or side lobe. Pero kasi sinabi rito, single element, kaya side lobe. Kasi grating lobe, hindi lang siya for single element. O, nakuha ninyo? Kaya yun ang sagot natin. Comet tail, sinabi na natin ito. Ang comet tail, na-trap yung wave sa loob ng fluid field na merong air. Di ba sinabi ko kanina yon? Pwede nyo ba isulat yon? Sa comet tail, nakikita mo yung comet tail na yan sa loob ng fluid field structure na merong na-trap na air. Kaya therefore, hyper-echoic siya. Would you like to write it down para pagka meron uli mga tanong na ganyan, masasagot niya na? Sa mga face-to-face sa Monday, exam natin. So siguro ganun din sa no? Sa online. Wala pala tayong klase ng Monday sa online. Sorry, Wednesday pala yun, no? Okay? So ayan ha, nakita nyo na ha. Oh. So it should be B. Next one. Sige nga, pakisagot. Seen from the edges of the structure such as cyst. Nako, binigyan ka na ng idea nito. Sagot please. Ang bibilis. Ang bibilis ng sagot. Nakakagulat. Totoo ba to? 1, 2. Bilangin ko mabuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ang bihira, pinapatawa niyo ako talaga. Pag alam niyo, may 28 pa, may humabol pa dyan. So, alam niyo, pagka madali, sagot kayo ng sagot. Pag medyo alanganin kayo, you're holding back your answer. Bakit ganon?
Oh, the correct answer is, syempre, tama kayo lahat, di ba? Kasi edge na siya, di ba? It's part of, anong klaseng artifact to? Anong klaseng artifact ito? Yung edge shadowing? Come on, come on, come on. Generally speaking, sige nga, yung 20 plus na sumagot na yun na tama, talagang natatandaan ninyo? Anong klaseng artifact yon? Okay, very good, my lord. Refraction artifact, correct. Tandaan mabuti yan. Next. Last, ano natin? May sumagot pa. Okay, tama dyan, no? Ayan. The strengthening of echoes from reflectors that lie behind a weakly attenuating structure. Nako, anong sagot natin dito? Parang gumagaling na naman kayo, ah. Tutulin ang sagot. Galing, ah. Magagaling na tong mga to. Parang sisisiwin nyo na utusan. Ako, last naman ulan dito sa amin. Okay, very good. Alright, so lahat ng sumagot kayo, lahat ng sumagot dyan, iisa lang ang letter na sinagot nyo. Letter C, acoustic enhancement. Kasi given, di ba? Strength of echoes eh. Strengthening of echo. Ibig sabihin, lumakas siya. So, nag-enhance yun. No, very good. Ayos. Parang ano na kayo rito. So, that's it. No, thank you for that. Nasagot natin yung what are single element transducer, sir? Okay, kanina in-introduce ko na sa inyo yung array of transducer. Ibig sabihin ng array of transducer, maraming transducer sa loob ng iisang probe, no? Maraming array of crystal sa loob ng isang probe. Ngayon naman, pag sinabi nila single element transducer, ibig sabihin, iisang crystal lang yon. Maybe malaking crystal, yung piezoelectric crystal, iisa lang siya. Hindi siya array. Pag sinabi mong array, maraming maliliit na crystal. Okay? I hope naging maliwanag sa inyo yung explanation ko na yan. May tanong ba kayo before we shift? Mr. Baka meron pa tayong konting time eh. May tanong ba kayo sa ano natin? Sa artifact? So I can open up. Wala naman? You're welcome, Valerie. So puntahan ko na yung isa pang ano natin, ano? Isa pang ano, habulin ko lang. Sayang kasi time, no? We still have time. Meron pang... Okay, we still have time. Kung walang magtatanong. Dito na tayo. Okay, we have now here. Oops. Ito na. 10 minutes na lang. Tama-tama lang. Ngit. Dali lang ah. Nawala yung share ko. Pambihira. Wait lang ah. Habulin ko lang to. May 10 minutes pa naman eh. Pero kasi meron na naman tayo bukas, di ba? Again ha, yung mga 8:30 tayo uli bukas, no? Para ngayon. Para makapag-ano rin kayo. Hindi naman natin kailangan. Kasi matatapos ko to bukas eh. Okay, transducer na tayo. No? In 9 minutes, tapusin ko tong transducer na to. Kung kaya natin, hanggang saan tayo. So maraming klaseng transducer. No? At yung transducer na salita, hindi iyon exclusive lang. So, generator can be a transducer, battery can be a transducer, loudspeaker can be a transducer. Even yung microphone na ginagamit natin pag kumakanta tayo can be a transducer. Because transducer is a general term that converts one form of energy to another form of energy. Now, nakikita nyo rin iba't ibang klaseng transducer. Yung mga transducer na yan, hindi natin ginagamit yan based sa gusto natin kung papaano lang natin gustong gamitin, di ba? Hindi ganon, no? Hindi porke gusto natin lumigaya yung pasyente, gagamitin na natin itong mahabang transducer. Hindi ganon. Gusto natin makiliti yung pasyente, gusto natin itong bilog-bilog. Hindi ganon. So, there are several factors that dictates kung ano yung dapat mong gamitin na transducer. So, ayan, may nagtumatawa na, di ba? Kasi iba, akala nila, ito gusto kong transducer para maging maligaya yung pasyente. Pwede ba naman yun? Pwede yun. Panoorin natin to.
The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly, this type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. Alright. So nakita natin yung transducer na yan. So napakaganda ng ng usefulness ng transducer. So ito yung mga parts niya. Pero ang magko-concentrate lang tayo dito sa parts niya, magko-concentrate lang tayo una-una dito sa piezoelectric element, matching layer, backing material. Yan tatlo lang. Diyan lang tayo mag-concentrate. Kalimutan niyo ng iba, no? So yan tatlo importante. Saan ang lugar niya, ano yung function niya. So metal casing, alam natin yung pinaka-cover, no? Yung epoxy pangdikit, yung tuning coil para nasa proper proper frequency, saka yung LED signal na ginagamit para sa daanan ng energy. Okay, yun na yun. Pero dito tayo mag-concentrate sa tatlo, ha? Okay, so let me clear that. O, yan siya. No, meron kang front layer cover, plastic lang yan. Tapos, ang unang-una mong tatamaan must be this, okay, impedance matching, acoustic matching, no? Then, after that, ito na, yung piezoelectric crystal. Meron pa acoustic lens just to focus it. Pero ang importante rito, yung itong active ingredient niya, which is the piezoelectric crystal. At sa likod niya, nandun yung backing material. Yun yung pinaka-importante lang yung tatlo. Let me again reiterate that for, ito, matching layer. Isa yan. Nasa pinakaharapan yan, right after nung covering, sa likod ng matching layer, nandiyan si piezoelectric crystal, whether that is single element or array of element. Kung marami yun, array yun. Kung single lang, isa lang yun. At sa likod naman ng piezoelectric crystal, si backing material. So, yan ang ganyan ng arrangement. Okay? So, kaya pa natin isa pang O, ayan siya. So, yung acoustic lens, just to focus it. And then, ayan yung matching layer. No? So, yung matching layer na yan, importante yan kasi nga, siya yung maglilipat ng energy sa skin. No? Kasi hindi magiging efficient. Kumbaga siya yung bridge. No? Siya yung bridge, si matching layer. Pinaka-bridge siya para ilipat efficiently yung energy. No? Kinokopya niya ngayon yung texture ng skin. Tapos, ayan na, nakikita nyo, marami na siya. Yan yung tinatawag natin na array crystal. No, marami. Hindi kagaya ng single element, isa lang, isang buo lang. Pero ito, dahil marami na siya, yung tinatawag natin na piezoelectric array of crystal. And then finally, nasa likuran niya, yung backing material. Right after the crystal, merong kagad backing material. Yun yung pinakalikod niya. I guess, yun ang itatopic natin bukas, Kasi 3 minutes na lang tayo. Okay? So, yun yung pinaka-topic natin tomorrow. So, paghandaan nyo mabuti yung transducer tsaka iba-ibang transducer, i-reviewin nyo na mamaya para bukas maganda yung interaction natin. After the transducer, yung shape na ng beam. So, may mga computation tayo bukas. Dalhin nyo uli yung calculator ninyo. So, we'll start again tomorrow ng tawag dito, ng 8:30. Okay? Para medyo naman kayo. Pero again, mag-aral pa kayo mamaya, ha? Mag-aral kayo mamaya. So, basa ng basa, then tomorrow itutuloy ko. Tatapusin ko tomorrow para, by Monday, iba na talaga yung topic natin. Para sa face-to-face, exam na kayo. Tapos para naman dun sa online, sa Wednesday ulit tayo magkita. Kung kaya ko magpadala bukas ng hapon ng exam, kasi naka-ready na naman yung exam nyo I can send that, I can send your exam tomorrow para sa online. Pwede
ipadala doon sa ano natin, sa G Classroom. Yung mga naka-add na sa G Classroom. Yun yung pick upin. Okay? May katanungan pa kayo? Do you have any question? Yes, dudes. May tanong? Jerwin, may tanong? Sir, wala naman. Wala kayo tanong. Okay. Jerwin, may tanong? Wala rin? Okay, so thank you so much for your attendance, pati dun sa mga face-to-face. Salamat. Bukas ulit ha.